mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte. Nagkanya-kanyang galawan na po sila. Double time na po sila ngayon. Doble kayod na po sila ngayon. Nagmamadali na po sila para lang mapaalis nila ang Vice Presidente o mapabagsak nila si Vice President Sara Duterte. Grabe, tingnan nyo si Dilima, bida na naman sa pangatlong impeachment ay pinafile dyan sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Siya na naman ang bida, may pahawak-hawak kamay pa sa dalawang madre. Di ba? Akala mo naman, santo, di ba? Pahawak-hawak pa sa dalawang kamay sa madre. Siya na naman ang bida. Nung pangalawang impeachment na inhain kilaban kay Vice President Sara Duterte, siya din ang bida. Malamang pagdating sa press con nito, siya na naman ang magsasalita. Bidang-bida sa kamera, mga kababayan. Ayan, duplikayod na po sila. Talagang pinaspasan na nila ng todo, pinaspasan para mapaalis si Vice President Sara Duterte at di makakatakbo sa 2028. At tingnan nyo rin, si Risa Hontiveros, umikot na, pumunta sa ospital, dumalaw kuno sa may mga sakit. Namimigay pa doon, anong pinamimigay na sa mga bata. Dumalaw pa, with camera yan, picture, di ba? Habang nagbibigay, picture, di ba? Kaya ngayon, todo kayod na po sila. Doble kayod na po sila para lang hindi makakatakbo ang Vice Presidente. Tapos ito pa, nakipagkita na kay Vico Soto. Mukhang aawitan si Vico Soto Mukhang bubulahin niya dito si Vico Soto na magiging running mate niya, magiging Vice Presidente niya kapag siya ay tumakbo. Ayan na, kanya-kanya silang galaw, kanya-kanya silang lakad para lang sa isang babae na si Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte po talaga ang tinutumbok nila lahat ng mga galaw ng mga yan. Pag si Trillanes gumalaw, si Vice Presidente pa rin Sara Duterte ang binabanatan. Pag si Dilima, ang Vice Presidente ang binabanatan. Pag si Hontiveros, Vice Presidente rin. Pag mga Makabayan Black, Vice Presidente binabanatan. Akbayan, Vice Presidente. Kanya-kanya silang banat kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Kanya-kanya sila talaga. Kanya-kanya. Kahit anong gawin ba nila ng paraan para mapabagsak nila ang Vice Presidente, hindi mangyayari yon. Hindi papayag ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ang susuporta at magtatanggol sa Vice Presidente. O paano yan? Pag nagiging sunod na Pangulo, ang Vice Presidente na pinagbibintangan, kung ano-anong mga anomalya ang pinupukol sa kanya, paano kung talagang si Vice President Sara Duterte ang magiging sunod na Pangulo? Ano ang gagawin nila? Ano kaya ang gagawin nila? Baka magkanya-kanyang alsabalutan yan. Baka magkanya-kanyang alisan yan o kanya-kanyang taguan yan, mga kababayan, di ba? Pag si BC talaga o si Vice President Sara Duterte maging sunod na Pangulo, sigurado hindi paglalagyan ng kabog ng dibdib itong mga naninira sa kanya. Biruin mo naman, pagbibintangan kang lustay, nilulustay ang pera ng kaban ng bayan, winaldas ang kaban ng bayan. Yan po ang sabi ng Akbayan President ba yung babae? Na kailangan daw ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte yung confidential fund. Ayan na yung kuwa. Yung kuwa na nagsabi na maayos ang paggastos ng pera. Nasa tama ang paggasta ng pera. Audit po ng kuwa yan. Pero sila, di baliwala nila. Hindi sila naniniwala dahil ang gusto nila, sila ang masusunod kung ano ang pagbibintang nila kay Vice President Sara Duterte. Confidential fund. Unang impeachment, confidential fund yan. Pangalawang impeachment, confidential fund. Ngayong pangatlong impeachment, nabida na naman si Laila de Lima. Confidential fund pa rin yan. At Mergis Piatos, ganon pa rin yan.
para sabihin lang marami ang nagrereklamo kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Ganun lang yun para-paraan lang yan. Pero kahit anong effort nila dyan, kahit anong gagawin nila dyan, kahit anong pagpupuyat ang gagawin nila yan, sasakit na lang ang ulo nila ng husto, hindi sila magtatagumpay. Hindi sila magwawagi at hindi nila makukuha ang kanilang mga ambisyon. Hindi talaga nila maabot yan. Hindi nila maabot. Hindi papanigan yan sa Panginoon yung mga gawaing ganyan na kunyarian, mabait, kunyarian kuno, naghahabol sa mga nagsasayang ng pira sa kaban ng bayan. Mga ganyan mga kaplastikan. Kung talagang naghahabol sila ng korupsyon, ang flood control, bakit super tahimik? Di ba? Bakit hindi nila sinasampahan ng kaso yung mga tao na gumawa ng kalukuhan sa flood control project, di ba? Yun ang lalaki, bilyon ang halaga, di ba? Ito na may audit sa kuwa ang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte ang hinahabol nila kasi may mga pansariling interes, di ba? May pansariling interes, may hinahangad, di ba? May hinahangad. Grabe. Gustong lumipad ng napakataas ng grupo ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Pero pudpud naman ang pakpak. Ang totoong agila at tataas ang lipad, si Vice President Sara Duterte. Siya lang ang makakalipad ng mataas para makita yung mga taong gumagawa sa kanya ng masama at sumira sa tiwala ng taong bayan. Di ba? Grabe. Dubli kayod po talaga sila ngayon. Kung ano-ano na lang ang binabanat nila kay Vice President Sara Duterte. Pero tingnan nyo si Vice Presidente Sara Duterte. Nagtatrabaho. Habang yung mga kalaban niya busy ka pupukulang anong mga magbibintang laban sa kanya. Pero ang Vice Presidente, ayan, tuloy-tuloy ang serbisyo. Lagi ring nananalangin sa Panginoon. Pupunta sa mga simbahan, pupunta sa mga taong bayan na nasa mga sulok ng Pilipinas, pinuntahan. Pero ang mga kalaban niya wala nang ginawa kundi siraan siya, pabagsakin siya. Dahil napakataas ang hangad ng mga sarili. Napakataas po talaga ng hangad sa sarili. Ang taas ang hinahangad sa buhay. Grabe. Mga pansariling interes lang ang iniisip. Maniwala ba kayo? Itong mga ginagawa nila ni Dilima, Lautiveros, yung mga Kabayan Black, sino pa ba diyang magmuhay na Trillanes, para sa bayan yan? Hindi. Para sa bayan ba yan? Maniwala ba kayo para sa bayan yan? Para yan sa kanila. Hindi yan para sa atin. Pero ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay talagang para sa bayan at para sa mga mamamayang Pilipino. Para naman tayo ay umunlad kahit papano. Hindi yung palubog ng palubog. Di ba? Busy sila. Kaya anong masasabi nyo dito mga kababayan? Ayan, si Laila de Lima. Busy, may pawak-hawak pa sa kamay. Papunta sa mag-file ng pangatlong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito si Ontiveros, may pa-picture pa sa mga batang pasyente. Ayan, pumunta na kay Vico Soto. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Parang doubly kayod na po sila. Double time na po ang mga galawan nila. Double time na po talaga. Kayo na po humusga mga kababayan sa mga ginagawa ng mga kalaban ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte.